Ayan po si Gio, nasa labas. O, pinaihi. Pinadumi na rin ng anak ko. Ayan. Maulan po rito. Ayun po yung araw ng libing ng kapatid ni Pure Health. Yan, maulan po, no? December 30, 2024. Halos araw-araw po maulan. Nakaabang si Abby, oh. Tignan mo. Gagalit, oh. Iniwan siya. Magandang umaga po. Ngayon po ay December 30, 2024. Ayan. Ngayon po ay araw ng libing ng kapatid ni Pure Health. Huling araw na masisilayan nila yung kapatid nila. Ayan na po. Nagre-ready na po sila. Alas 9 na po ng umaga ngayon. Tulala na si Pure Health. Nalulungkot na yan. Ayan yung mga kamag-anak niya. Oh. Doon po nakasakay yung kapatid ni Pure Health sa puting van yun, di ba, Pure? Tapos ito yung sasakyan ng kapitan. Tricycle po ang pagsasakyan ng mga makikipaglipin. Ayan. Uminit ngayon. Kanina maulan. Yan po, papunta na po kami sa sementeryo. Diyan po nagmisa. Ang pare. Pare pala ang pumupunta dito, no? Kahapon, misa ako din. 2 beses na misahan. Hindi naman kalayuan ng sementeryo dito, di ba? Malayo kasi mabagal ang takbo. Tsaka gilid lang pati ng kalsada, no? May kalsada yung sementeryo kasi pinuntahan na po namin yun. At pinagawa po yung nicho ng kapatid ni Pure Health. Nag-aral. Sa school. Asan ang school dito? Pag Nasaan na yung maulan, school di niyo na kami dati? napasok. Kasi ito dito, putikan pa ito eh. Ngayong Hindi- kalsada na. Walang kalsada noon. Puro putik lang. Tapos meron kami dito mga, dati yung taga ron sa barangay namin na dito nanirahan. Tanghali din kami nakikain. Nasaan na nga yung school niya na pinasukan? Wala na dito. So na, Sa unahan. Madadaanan ba yun? dito may kamag-anak dito si Cesar, diyan kami nakikain. Yung school lang, no? Dito rin yung school niyo. Ng elementary. Parang hindi tinaasan ah. Pag malakas ang ulan, baka yung plano nila lasa. Yan po yung school ni Pure Health nung elementary siya. Tapos yung ano dyan, yung teacher ng grade 2. Yun yung ano namin, ka-close. Kasi marami silang, hindi naman mga taga rito yung teacher. Ang gagawin yung kami papagsaingin para libre ka na rin kain. Hindi naman alternate kami kada araw, iba yung kasaing. Libre ka pagkain. Para lang makapag-aral. Wala naman kami baon-baon, may baon lang kami saging. Baon pa rin. Ikaw. Hila. Pagdating dito kasi medyo sila eh. Naging kabarkada namin. Kaklase mo galing Maynila. Oo, tatlo sila magkakapatid. Oh. Eh may pera sila eh. Hmm. Pagkain nila binibigay sa amin at sobra-sobrang pagkain nila. Bakit nalipat siya rito? Biglaan, parang may problema yata yung pamilya nila. Dito sila nanirahan na. Bakit? Ang tawag dito sa kanila Tagalog. Eh, ba't dito sila dito nila napili? Taga rito yung mga magulang. Kaya pala. Mga bata ng laki Maynila.
Wala naman sila magagawa kahit ayaw nila kung ang magulang andito na. Pamilya, problema ng pamilya. Yan ang taga-ano namin ng pagkain. Pagkain nila, pagkain nyo rin. Pag kumakain sila, hati-hati. Mas gusto Tama. nila yung saging tsaka kamuti na pagkain. Uy, sarap yung kamote. Niluto ng lola mo. Kamuting kahoy na nilaga. Ang sarap ng pagkalaga eh. Hindi matigas, hindi malambot. Tsaka ang tamis. May sarili siyang tamis. Kasi sa Maynila, pag naglaga ka ng kamuting kahoy, lalagyan mo pa ng asukal para tumamis eh. Pero yung laga ng lola mo, matamis na talaga. Hindi ba nilagyan ng asukal yun? Bagong ani yun. Bunot lang sa lupa. Kaya pala eh. Kaya ganun ang lasa. Tsaka yung pagsaing yun, tutuyuan yun ng tubig. Ang galing. Hindi yun nagsaing na pag may tubig pahanguin yun. Tsaka hindi siya nag-brown. Yung iba niya, halos tutong na yung ilalim nun. Kasi ako pag naglaga ko nun, nasusunog eh. Tapos bumubuka. Na-overcook ko. Pero yun sa lola Maraming mo, tubig yun. Kailangan tama lang ang tubig niya pag nagluto. Para nagsasain ka rin ng kanin. Siya rin yan. O sadyang marunong lang talaga sila. Hindi na si Lola tumanda sa ganun. Tsaka yung ano, yung nilaga ng lola niya, tanim niya rin. Kaya siguro ganun, masarap. Ayaw niyang tumigil kasi manghihina daw sa pag wala siyang bukid. Pero malakas pa lola mo ah. Nakakatayo, nakakalakad. Layo pa ng bukid nung naglalakad din. Ang lakas ng katawan eh. Kaya ayaw niyang tumigil. Gusto niyang to at kahit di man araw-araw makapagtanim siya doon. Marami siyang pananim doon sa bukid. Marami yun, malawak yung magbukid. Dati yung trabaho ko na dyan pa ako ng bata ko. Pag summer, yun ako sa kanila. Gano kami doon. Mag-aasarol. Minsan naman, pag ayaw niya ako pag-asarolin, samahan ko lang siya maghapon. Kung magkasaing ng kamuti. Sige ng pananghalian namin. Dahil Masarap din, di ba, pure nilaga? Saging. ang bahay doon, malayo dun sa bahay na tinutuloy yung bahay nila. Malayo dun sa taniman niya. Malakad ka pa ng 1 oras. Tapos pag mauwi, yun ako tagamit-bit ng kamuti. Pagkain namin ito ng 2 araw. Wala kaming bigas dun. Puro yun lang talagang Oo. pagkain. Kamuti, kamuting kahoy, saging. Kahit gabihan. Pag nakakabinda ng lolo ko ng tuba, saka lang kami nakakain. Anong kadalasan yung ulam doon? Ang ulam dun, madali kasi tabing dagat. Nanguhuli lang kayo. Problema lang yung kanin. Tapos tagharap pa ang inip-inom. May bukid kami. Hindi naman hindi namin nalalaman na may bigas na dumarating ang inip eh. Pag huli kami dumating, wala nang inip eh. Kaya, pero nakakabusog ang kamuting kahoy. Lolo ko Diba? tumanda dun. Umabot na 90 plus. Bago namatay. Nakaraan last time September lang, nag 9 years na siya. Simula nang namatay. 90 years old siya nang namatay. 92 ata, 93. Haba ng buhay. Yun ang ano eh. Ayaw nga na manirahan dito sa barangay kaso pinilit na ng mga anak. Ganon yata pag matatanda na, mas gusto sa sa bundok. Tsaka hindi yan nagpano sa ospital. Parang kapatid mo rin Kagaya ng iba na pag sa ospital, abutin pa ng linggo, ilang linggo. Sa kanya hindi na, dyan lang yan sa bahay namatay. Pero malakas pa yun nung namatay si mama. Pag uwi ko nung 2007. Ayan, nandito na po tayo ngayon sa sementeryo. Kung saan po ililibing yung kapatid ni Purel. Ito po yung mga pamangkin ni Purel. Mga kamag-anak lang po halos lahat na nandito. No? Kapatid, pamangkin. Ayan lang po mga pinsan, mga kababata ni Purel po. No? Ayan po yung sementeryo. Mainit po, no? Mainit.
Mahirap pala ang daanan. Pasok. Ayan, papasok na po tayo sa loob. Malayo ba yung ano? Nicho? Pure? Ang init. Ang init po. Maputik po ang daanan. Kasi maulan. Doon pa pala sa ano, dulo. Ang tabi. Saan ba dadaan? Bakit nandito? Aapakan yan? Pwede? Uy, nandun na po sila, oh. Yan ang huling ano. Binuksan na po yung kabaong at ipapasok na sa nicho. Ayan. Yan po yung mga gamit ng kapatid ni Pure Health sasama sa kabaong. Ayan. Po, tinatakpan na po yung nicho. Yan po yung pinagawang nicho ni Pure Health. Pinabago niya po. Ayan na, natakpan na po yung nicho. Nailibing na po yung kapatid ni Pure Health. At sumasama na po ang panahon. Tapos na pong mailibing yung kapatid ni Pure Health. Umulan. Inabutan po tayo ng ulan. Pero natapos naman. Oh, Pure! Tayo. Layo pala ng kotse mo. Lakas ng ulan. Ulan na naman. Ayan na po. Natapos naman po yung yung paglilibing. Kaya nga lang, ayan, lumakas uli yung ulan. Paano yung semento? Hindi madudusaw. May tinakpan yun. Oo nga, tinakpan ng tarapan, diba?
Ayan, rest in peace po sa kapatid ni Pure Health. Ito na po yung huling pagkakataon na makikita nila Pure Health, yung kapatid nila. Ganun pala yung sa inyo dito, no? Wala pala tao yung sementeryo. Kayo pala talaga yung maglilibing, no? Kayo-kayo. Kaya pala ganun ang itsura ng sementeryo. Kasi kung sino yung mga kamag-anak, sila po yung gagawa ng ano ng nicho, sila rin po yung magtatakip ng nicho. Ganun po pala dito, no? Buti natapos bago magulan. Natakpan naman po yung nicho at nalagyan naman ng trapal para hindi malusaw yung semento. Lakas ng ulan. Kanina uminit, pero ngayon umulan. Usapan namin ng mga tiyahin ko kasi sa tagal na panahon na namatay na si Papa, hindi ko na maalala kung ilang taon yung namatay siya. Nung kausap ko si Mama Owen, yung tiyahin ko, 39 years old si Papa namatay. Yung kapatid mo, 37. ang bata pa. Tapos wala man lang pamilya yung kapatid mo, single talaga, no? At least si Papa Robby, naiwan kami, 4. Tapos, yung nanay naman namin, namatay siya parang 42, gano'n. Bata pa rin. 45, namatay. May iksi pala buhay ng pamilya mo. Namatay. Pero si Lula, mahabang buhay, si Lula sakit. Kay Piding, umabot ka na 90 ka siguro. O siguro. Bawat tao kasi, may kanya-kanyang hangganan niya. Pero yung kapatid mo, alam niya maiksi lang buhay mo Oo, niya, dati di ba? pa yan nagsasabi na sa akin na hindi nga aral sa tatanda. Kaya siguro, yun ang pinanghawakan niya. Naniniwala talaga yung sa albularyo kasi nagpapagamot ko siya ang pinuntahan albularyo. Kasi inaano ko maoperahan, ang pinuntahan albularyo. Pero kung naagapan yun, hahaba ang buhay. Oo, kung una pa lang ng pag-atake, yung una niyang pag-uwi, nangayayat siya. Doon, posible pa yung mano. Pero nitong huling uwi niya na sobra na, kahit anong gawin kong pa doktor, hindi na talaga kayanin. Masikreto kasi. May ayaw niya naglalabas ng problema, no? Di ba? Ayaw. Hindi yan masalita eh, kasi nagtira yan sa bahay. Kailangan ikaw ang unang makikipag-usap kasi hindi nga po siya masalita. Siya pala yun. Minsan, maiilang ka sa kanya kasi pag kinausap mo naman siya, ikaw unahan mo siya, titingin lang siya sa'yo. Ganun. Mo sasagot, tapos yun lang, wala na. Ganun lang po siya, no? Wala siyang ano, Hindi siya makwento. sabi na ahabang kwentuhan nyo. Pag tinanong mo, sasagot, tapos na, ganun lang. Isang tanong, isang sagot. Pero kailangan talaga siya uunahan mo, no? Ganyan din mama mo, di ba? Oo. Tatay naman namin, mabuka. Doon ka naman nagmana. Yung kapatid mo sa nanay mo. Ilan na lang kayo dyan ngayon, yung mga kapatid mo. Tatlo na lang. Pero yung isa, sa nanay mo yung kapatid, di ba? Di tatlo talaga yun. Sa Lorna at sa Roslyn, tatlo kami naiiwan. Yung iba nun, sila Jason, kapatid ko yan sa nanay. Bali, 4 talaga silang magkakapatid. Ayan, nabawasan na po ng isa dahil nagkasakit. Sa tingin mo, wala ka naman ng pagkukulang pure sa kapatid mo? Hindi ko alam. Ginawa ko naman ang lahat na makakaya ko. Basta kung pagkaya naman po niya tumulong, talagang tumutulong siya, binibigay niya naman ng kailangan nila. Di ba hanggang ngayon? Siguro naman nagawa mo yung parte mo kahit papaano. Kasi yung kapatid niya po nagtrabaho yan sa Maynila, naghiwa-hiwalay po talaga sila. Ito nga po ang 2 babae nakapag-asawa. Buti nga si Rose din na uwi-uli dito na balik, di ba? Oo, pinauwi ko yung pandemic. Kung hindi. Problema din yan. Mahirapan din yan sa Bicol. Wala naman sa asawa. Ayan, kaya niya na. Kaya naman siguro ng 2 babae. Tingin ko naman sa 2 babaeng kapatid ni Pure Health, malalakas naman ang loob. Sila naman ang nag-asigasan ng lahat dito kanina. Oo, lahat naman. Tsaka yung mga kamag-anak niya, nakita rin natin yung suporta ng mga kamag-anak po nila, no? Na talagang nakaalalay. Nakita naman po natin sa libing, sa lamay, lagi po silang nandun. Magbiyahe. Oo, yung tiyahin niya po, ayan, nagpapasalamat po kami sa tiyahin niya kasi
pinatuloy niya kami ng ilang araw po, no? Kasi ilang araw po tayo nandito. At maayos naman po yung pakikitungo po nila na komportable naman po kami sa kanila. Ganun talaga yung mga tiyahin. Kahit anong oras ako umuwi dito, nini, yan dito kami, hindi kami pinapabayaan niya. Kahit nung wala pa ako, pag umuwi ako niyan, kung ano meron sila, share din ko. Maasikaso po sila, no? Kasi hindi naman, nung mga unang panahon na uwi ako dito, wala pa naman akong kita na maayos. Talagang, kasi pamasahe ko lang, sila nag-aasikaso rin. Oo. Maasikaso po kasi, ano masasabi ng mga dalawa mong anak sa mga kapag-anak mo. Sarap buhay nila, oh. Alam niyo po, matutulog lang sila. Pagising, may niluto na po yung tsahin niya. Ganun po ang naging buhay namin dito. Komportable po yung tulugan. At magbabait po yung mga tao rito, yung mga kamag-anak po ni Pure Health. Mga nakasuporta po talaga sila sa bawat isa. Hanggang sa kahuli-hulihang buhay po ng kapatid niya. Hanggang ngayong libing, no? So, bagay, dati pa, di ba, magkakababata na kayo, di ba, Pure? Yun po ang maganda doon kasi yung mga kababata niya, mga kamag-anak din po niya. Halos dito sa lugar na to, halos lahat yung kamag-anak. Puro angkan pala nila Pure Health to. Lakas-lakas na ng ulan, oh. Ayan, salamat po sa mga kamag-anak ni Pure Health, sa kanya pong auntie, sa tiya niya, sa mga pinsan, sa lahat-lahat po, no, na nakasuporta po sa kanila. Na tulong-tulong po sila, no, kahit ano po yung naging problema. Salamat din po kay Ate Siang, kay Ate Christy, sa lahat po ng nagbigay kay Kalingap Rab, kay Kuya Bal, sa Kalingap viewers, kay Papa Eds, kay Jello Mag, sa lahat-lahat po, no, sa kay Boys. Ayan, nandito na po tayo. Salamat po sa Kalingap viewers and supporters na nakiramay at tumulong po Kayo dun, kay Pure Health maghuhugas kayo sa para po sa kapatid niya. At maraming salamat po kay Kuya Bal, kay Kalingap Rab, kay Ate Edna, at sa lahat po, no. Thank you po. Ayan. Hindi ko kaya ako. God bless po, mabuhay. Nandito na po tayo sa kanilang bahay. Kung saan po pinaglamayan yung kapatid ni Pure. Ito po yung bahay nila Pure Health na tinibag, no. Kaya ganyan po ang itsura dahil gagawin po yung kalsada. Buwang ka naman ng Perlin. Ganyan talaga, pinapaligan. Nagulat ako. Pinuhusan. Lilig ako. Ano po yan? Titibagin po yan. Ako rin maliligo. Ba, maniligo rin? Tara na po. Maraming salamat po sa inyo pong lahat. Shoutout po sa aking kamarites, Jimia and Sane, Jalomags, and sa lahat po ng Kalingap. Viewers and supporters, maraming salamat. Kay Ate Ani, may galab shoutout po. Maraming salamat din kay Ate Ami, kay Ate Lita ng USA. Sa Love and Care, shoutout po. Kay Mr. PH, kay Ma'am Jasmine, shoutout po. Kay Ate Connie Sanchez, shoutout din po. Kay Norpay na Haji Mulya, shoutout din po. Salamat po, God bless.